kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Hello at magandang check. hapon. Magandang 1 o'clock ng Lunes. Welcome sa ating mga listeners, mga nakatambay na. Wait a minute. Ayan na naman nakahinto yung yan. Okay. Ano ba yung nakakakita na? Okay. Hello, Okay. welcome sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Kung maalala nyo, nangako kami at sinabi namin na ililipat natin ang ating live broadcast sa Facebook sa ating isang page pa na Comic 50. Yun pala, 60 days pala. So, akala ko pwede na tayo mag-live doon. Hindi pa kami pwede mag-live. So, andito pa rin kami. Naka-live pa rin kami sa Zamba Mike page. Okay. Sa mga sa radyo, mga nakikinig sa radyo, andito pa rin po kami sa Zamba Mike sa Facebook. Yes. Check nyo lang para makanood kayo ng live. At pwede kayong, of course, mag-comment. Yes. Para, baka naguguluhan sila, ka-THKin, kasi nga, Yes. daming page na itong mga to. So, yung iba malamang alam, pero yung mga bago lang na nakikinig sa amin, no? The Talk Hang Show is our show here at K5 News FM 88.7 na Olongapo. Pero kami po ay mga stand-up comedians. May grupo kami na tinatawag na Comic 50. Yung Comic 50 po ay isang stand-up local comedy scene dito sa Olongapo na establish namin noong 2012. Yes. So yun talaga yung grupo namin. So yun ang aming umbrella. Company umbrella. Ganun may tawag doon. Parang ganun na nga. Tapos meron tayong The Talk Hang Show sa ilalim. Meron tayong Zamba Zamba Mike, Mike. which is an open mic show na exclusive for Zambales talents, di ba? So yun, para hindi lang tayo magkakalituhan. So amin lahat yan. Zamba Mike, Comic 5 page, and of course, itong bagong-bago at sariwang-sariwa at bagong-bago sa amin Zamba The Talk Mike. Hang Show. The Talk Hang Show. Ano yun, mukha lang marami yan pero tayong tatlo. Oo. Ano to? Ito pala ay nakita ko na. Radio podcast. Okay. May problem sa audio ng live. Ano ang problem sa audio ng live? Ka-TH Trixie? Good afternoon. Para bago kami mag-start ng shoutout para malinaw. Oo naman. Pero sa radyo ata okay tayo. Okay no, tayo Tek? sa radyo as always. Okay. So, i-shoutout ko na yung mga nakikinig sa atin. Yes, please. Magandang hapon sa lahat ng mga ating tagapakinig dyan sa Lumang Palengke, Bagong Palengke at Palengke Pag-asa. At syempre, ang ating mga tsuper na nasa kalsada ngayon, mga tricycle driver, jeepney driver, bus driver, at ang ating mga at ang mga auxiliary forces ng kanya-kanyang mga barangay. Magandang hapon sa inyong lahat. Saludo kami sa inyo. Yes, magandang hapon sa inyong lahat. At nabanggit yung auxiliary forces. Para meron ako naalala na anyway, wag na muna yan. So hello sa mga naka-tune in na sa atin sa Facebook broadcast natin, si Nathan of course as always. Si parang Rex Millora, shout out sa iyo. Thank you for tuning in. Sino pa ba? Meron pa ba? And the rest is 6 yan, no? So, it's a good start. Monday is always a good start sa The Talk Hang Show. Tapos biglang walang manunood ng Tuesday. Facebook Live to, Tuesday, tas Wednesday, parang, yeah. okay. Tapos Thursday, medyo okay. Tapos Friday, wala. Kasi hindi tayo nagpa-Friday. Pero pagka yung mga bandang Wednesday, alam mo yun yung pinag-uusapan natin, tama ba yung ginagawa natin? Ba't ganun? Talagang hump day eh. Hump day talaga siya na parang mapapatanong ka na lang, ano bang ginagawa? Ano ba ginagawa natin? Sulit kami ba't kami nasa radyo? But then again, sabi ko nga, it's a radio podcast. So, sa mga first time pa lang sa amin nakikinig sa radio at Facebook Live. Yes. So, basically, kwentuhan lang ang aming programa, no? Na parang podcast, no? Wala masyadong tugtog-tugtog dahil wala kaming kapasidad, dahil wala kaming pambayad sa mga kanta. So, ganito lang ang ating So, huwag kayo mabore. May mga magaganda tayong topics minsan. And the best dyan, of course, you can always interact with us sa Facebook Live. Binabasa rin namin yan, yung mga kino-comment nyo. And of course, si DJ pala to si Sir Alvin. Taga alam ko, Pampanga pa. Layo. Okay. So, DJ Alvin Quijado. Good afternoon, sir. Good afternoon. Lagi nakikinig din sa atin to. Ano ba yung programa niyo, sir? Happy birthday pa. Thank you. And yes, speaking of, this week na po and next week, ang show natin sa Laugh Trip Australia
So kung kayo po yung may mga kaibigan, kakilala, or malay natin kung umaabot tayo sa Australia, no? 88.7. Who knows? Di ba? Malay mo, binangkayan. Diyan po kami, November 8 sa Perth. Yan ang unang-unang show. November 9 sa Adelaide. November 15 sa Sydney and November 16 sa Melbourne. Kababayan, kita-kits tayo dyan. Ayun. Kung meron po kayong mga kamag-anak dyan, kaibigan, let them know na pupunta po kami. Alex Calleja and the comedy crew. Nakakatawa to, masaya to, may enjoy to ng mga loved ones and relatives nyo. Or kayo na mismo, Yes. kung gusto nyo pumunta. May pahabol si Sir Alvin, ano daw, hindi daw siya DJ, communication student daw siya. Communication student. Sir Alvin, kami din, citizen hindi rin DJ. Hindi rin, Oo, okay lang, pare-paras tayo. Citizen journalist lamang po. Ay, wag mo nilalamang yung mga ganyan. wag nila. Anytime may citizen at journalist, hindi nila lang yan. Hindi nila lang yan. Ang janitor nga, bawal na sabihin lang. Oo. Diba? Citizen journalist. Ano ang trabaho ng citizen journalist? Bago yun Ikaw ba yung anything na may mali sa paligid? Ay, Binivideo mo. Or binivideo. Or sinusulat, kinukwento. Kinukwento. Nire-report. Sineshare. Okay. Mm. Interested ako dyan Meron ba tayo dito sa Olongapo na ganyan? Citizen journalist. Ang mga chismosa ba, counted ba as citizen Baka journalist? naman parang auxiliary force lang yan. Pinaganda Yung mo mga lang, tao ba Alvin. sa barbershop, pagka halimbawa nagpagupit ka at may bagong balita, ano ba yan? Citizen journalist din ba Ano yan? ba siya? Manggugupit o citizen journalist? Ano ngayon ang profession niya? Citizen journalist, pinaganda mo pa, Alvin. Alam na namin, Okay. chismoso ng town. Ang di ko pa nalilimutan sa talk show niya, Wise, yung nagulat si DJ Kina, okay? Yung may Oo. may multo. Pero Alvin, wag mo nang itago sa magandang pangalan na citizen journalist. Sigilan mo kami. Chismoso at Chismosa Association. Ano lang siguro, parang may degree of accuracy. Parang may ano ba, medyo mas totoo ba? Mas... Hindi, tsaka parang hindi ka mahusgahan. Oo. Ganoon naman yun di ba? Parang sa auxiliary force nga, di ba? Barangay Tanod, magaang pahinga, no? Hindi naman nirespeto yan. Pero pag ginawa mong auxiliary force, Ay, iba patay yan. ka. Ibang Mapapayas, level sir yan. ka. Yes po, opo, Oo. sir. Uwi na po. Di ba? Citizen journalist. Citizen journalist. Kami naman ay mga, ano kami, Ni People- citizen journalist ka, di tayo papasay. ang alam ko lang na journalist, yung journalism dati na klase eh. Ano kami, ano ba People's tayo? Voice. Hindi ko Pwede, alam. hindi rin eh. People's voice kasi point of view natin palagi sinasabi natin eh. So di natin masabing ano eh. Yun nga, masyado nga mataas. Feeling nga natin ganon. Parang okay, ganon, okay. People's Voice. And speaking of People's Voice, meron ako, ewan ko kung nasa Batangapo page ka or Yeah. nasa mga groups ka na ganyan, no? Medyo maingay ngayon yung, di ba, last time, naglabas ng bagong ang City Hall na parang 20 pesos na ang tricycle. Yes. Napag-usapan natin ito one time, di ba? Ah. So, 20 pesos ang pamasahe. So, may mga confusion. May mga nalilito kasi may naniningil ng 30, ganyan-ganyan. Kasi So, nung napag-usapan natin, parang may mga zones na parang ang base is 20 and then as lumalayo ata or yung oras yata doon nagbabago. Yes, so yun nga yung binasa natin kasi yun yung nasa document, di ba? Oo. Pero of course, hindi yan yung sitwasyon sa field. Okay? So, ganito Okay. ang balibalita. Correct me, paki-correct ako sa may mga updated dito sa accurate na information. So, kapag sa pila, kasumakay sa tricycle, solo mo. So, parang ito yung special. Okay. So, $30. Pag solo. Solo, $30. Okay. Basta nasa pila. Oo. Pero pag dalawa kayo, for example, then add 10. Parang, hindi, magiging 15-15. So, babayaran, Maghahati kayo. Parang Oo. ganun. Now, kapag sumakay ka naman sa hindi sa pila, Oo. dyan papasok yung 20. Okay. 20 ka, solo mo. Pero pag may kasama ka, add 10 ng add 10 kung ilan yung kasama mo. Okay. So, kung dalawa kayo, so ibig sabihin 30 kayo, mag-isa ka pang kasama, 40 na kayo. So, ganon yata ang nagiging Ganon ang- siste. Kasi nagkakalituhan, may nabibigla. Akala ko ba ganito na yung pamasahe? Oo. So, yeah, hindi natin alam kung saan galing yun. Ano ba to? Reklamo ba? No. I mean, actually, pwede kasi ako, medyo, medyo Ah. pet peeve ko nga yun, di ba? Nakwento ko last time. So, medyo, may shady ng konti. Bakit? Ano pang, di ba? Bakit pa tayo
baba ng ito yung dapat ako masahe, di ba? And then may yung pila kasi no, parang tricky yung pila no. Iba yung rate Tricky nung, part yung pila, yung pero pila. oo, syempre gets naman yun. Pero it's part of the game. Oo. Parang pumasok ka sa trabaho na, teka lang, may pamasahe pa pala. Mm. Hindi ko na dapat dagdagan yung sahod ko kasi may pamasahe pa pala, hindi ko na compute yun eh. Part siya nung trabaho, part siya nung buong process, kasama siya dun sa proseso ng trabaho mo. So, hindi mo pwedeng, parang nangyayari, meron akong, may extra hassle. Mag-extra charge ako. Yeah. Okay, so, again, confusing siya na dapat nating i-clarify. So, kung may mga batang kapo peeps dito, let us know. Paki-correct kami, i-share natin kasi nasa radyo po tayo. Tsaka kasi yung oras alam mo yun, pati oras nga yung yung sinasabi ni Ka-TH Tricks nun, pagkagabi iba na yung rate. May ganun pa. May ganun. Paano kung kasi ang problema natin, di ba, mabilis dumilim ngayon. Minsan 5:30 pa lang, madilim na iba na. Iba na. Gabi na. Syempre, wala naman sinabing oras Ang usapan lang dito, may araw tsaka gabi. Hindi, anong tawag nila dyan sa gabi? 10 p.m. hanggang 5 a.m. ay sa mga kumpanya. Anong term dyan? Graveyard. Basta graveyard shift, may term dyan So, kumbaga may extra 10% ang sahod mo pag nagtrabaho ka sa ganong oras. 10 p.m. onwards hanggang 5 a.m. ng umaga. Anyway, yun lang naman gusto ko lang naman ilabas yun. So, para at least kasi bihira na ako mag-trike ngayon. Pero, di ba? Kasi wala naman akong hindi. Hindi, parang kasi kung ganun lang din kamahal, talaga mag-jeep na ako. Mag-jeep na ako. Or maglalakad. Maglalakad kung kaya naman lakarin. Parang ganun lang. Kasi kung wala tayong magagawa talaga, di ba? Kaysa magkabad tripan lang, edi kung kaya mong lumayo, layuan. Layo na lang. Ganun lang siguro. Kung emergency, ganun lang talaga. Pag kailangan, malilate ka na, yan, pwede yan. And speaking of bad trip, napanood mo ba? Oo, yung yung problema sa, ikaw ba? parking. Parking. Oo. Isa sa hassle yan pag may sasakyan, no? Oo, isa sa hassle yan. Lalo na dito sa Olongapo City. Pagka hindi ka sa walang problema pag sa mall Sa mall palagi may parking, yun lang magbabayad ka. Pero pagka sa labasan, hassle kasi yung kalsada ngayon natin dito one side parking So kung na-park ka sa kabilang side, pwede kang matow. So ang nangyayari agawan dun sa isang side ng kalsada na pwede ka mag-park. Ang problema mo doon, yung mga bahay, yung mga kanya-kanyang bahay, naglalagay din ng harang sa labas kasi matatakpan yung gate nila Di mo rin sila masisi kasi siyempre, pag emergency, kailangan nila yung kasi parang yung nagba-viral ngayon, emergency. Don't block the driveway. Oo, si human cone. Human cone, no? Nag-sumo wrestling sila dun Meron akong laging sinasabi bago ako mag-set, di ba? Yung sabi ni Will Ferrell sa Aquaman yun. The human torch was denied a bank loan. The human cone was denied a parking space. Ano ba nangyari doon? Subaybayan mo ba? Hindi. Kasi napaparoon ko lang paunti-unti. Pero kasi mukhang senaryo sa sementeryo. Sementeryo. Oo. Parang si nanay na may SUV na ang niya is kailangan niya sunduin si nanay niya kasi matanda na. Okay. And then si ating naka-pink, nag-human cone dahil pinuwestuhan yung parking space. Kasi minsan pagka ganyan mga ka-TH, pag sa, lalo na ito yung nagdaang Piyestang Patay, dyan sa Memorial. Anong nangyayari? Pagka nagsisikip yung daan, usually ang ginagawa ng mga traffic enforcers natin, ginagawang one way lahat ng kalsada. So isang ikot ka lang palagi. So pagka nangyari, nadaanan mo yung may parking space ka nakita. Hindi ka ngayon maka-atras. Di ka maka-atras. Biglang bumuka, biglang umalis yung hindi ka maka-atras, nalampasan mo na. So minsan yung iba ginagawa, iikot ka. Pag ikot mo, maliit na yung chance na makuha mo yung parking space na yun. Kaya ganun yung naging usapan na baba ka na, tumayo ka na doon. Okay. Ganun na. Okay. Very interesting yun nangyari. Kasi nangyari din sa amin last November 1 naman, dito sa may Prime sa Subic. Doon sa, yung may parang... yung papark kami dun sa bakante, may bakante sa gilid, sa daan lang din. May nakatayo na doon na ate. Na kinakawayan na kami na may magpapark na daw na nauna. Parang kami, pwede ba yun? Parang napapatanong ka, pwede ba na yun? Ganun. So, anyway, hindi naman kami nakapag-away, pero same thing yung nangyari dito kay ate girl. Tawagin natin si Ate Fuchsia.
Fuchsia ba yung damit niya? Anong kulay nun? Eh di, pink. Basta pink. Mahirap pag fuchsia. Baka paspal mo sa akin yung fuchsia eh. Eh di sabihin mo, fuchsia naman. Ang fuchsia naman, oh. Pero ang fuchsia ay malapit sa pink, tama ba? Oh, hindi. Ano siya? It's a shade of pink. Oh, okay. Ay, doon siya, doon siya. So, nasa hue ng pink. Oo. Okay. Oh, yun. So, si Ate Fuchsia at si Mother Dear na siya dapat yung magko-park. Ba't ba kasi di na lang sila nag-usap pagpatungin nila yung sasakyan nila, no? Ano yun? Cementerio? Ganun na rin lang naman yung nicho eh. Ba't di na Oh, hindi, ganun na wait. yung sasakyan? Pagtatalunan pa rin yun. Kung sino yung nasa... Sino yeah. bottom. Oo. So, medyo ano pa rin yan, tricky pa rin. Just biglang pumasok yung, may nakita ko SUV na pumasok bigla, binangga si Ate Fuchsia. Oh. Nakita mo yung SUV na yun, laking sasakyan rin, parang puti tsaka black na. Hindi, ibang ano ata yun eh. Ay, Ibang hindi pa storya sasakyan. pa yun. Ay, baba Ibang yun. storya yun yata. Ganun din. Parang yung babae, binablock yung parking sa mall naman yata. Itong si SUV ginawa, inararo si ate. Di naman mabilis. Pero kumbaga, enough lang para yung, ay, teka lang po yung parang mapagano, and then na-atras. Oh. Alam mo pagka yung mga ganyan sa sasakyan, lumalabas lahat yung pagkaano ng tao, no? Minsan yung masamang ugali. Oo. Hindi kasi kanina, pinapanood din namin ni Mrs. ko, ni KP yung video. Tapos sabi niya ganyan, ba't ba naman to mga parking attendant, ba't hindi makialam or hindi makiano na, kasi mali yung ginagawa ni ating nakapink. Sabi kong ganyan, ikaw lumagay dun sa parking attendant ka lang nun. Madadali ka ng mga mabibigat na salita dyan. May mga sasakyan dyan mga yan. Oo, biruin mo. Si nanay na naka-SUV, so alam mo may kaya to. Si ating naka-pink, yung forma pa lang nun, yung ugali nun, alam mo may na, kaya din hindi yun. nagkakape ng Dunkin yun. Oo. Starbucks yun. Oo. All the way. Tapos ikaw, parking attendant ka lang na nakuha ka lang that day. Alam mo yun, yung... Oo. Kailangan lang kasi Oo. dami tao kayo. Pinagsuot Diba? ka lang ng best Pinagsuot na ka lang ng reflect- best na ano. na nagre-reflect. Oo, tapos ngayon makikiano ka doon, pipili ka ng side. Good luck. Ay, auxiliary force lang po ako, la temporary, no? Hindi ka lang basta auxiliary force. Pansamantala ka lang. And I'm glad na hindi siya naki-interfere doon between the banggaan ng dalawa na yun. Kasi madadali lang din siya, alam mo yun. So parang may iba pang parang si ating mas mataba na Oo. binalya si ating nakapink. Ate, okay. Yun Oo, yung sinasabi ko, akala parehas. ko SUV. Oo. Anyway, it's a very good joke. Mali yung joke. Shout out kay Kio Tolitz. Manuel Calleja, kumusta ka? Hindi, ano lang, ang saddening lang ng mga ganong. Paano nga ba? Ikaw ba? Anong tingin mo? Pwede ka bang mag-reserve ng park kung ikaw ay tao at tumayo ka doon? Ay, hindi. Hindi, di ba? Kasi hindi lang naman ikaw eh. Okay. Akin, ako personally, ginagawa ko. Pagka ganyang sitwasyon, nire-ready ko na yung sarili ko. Okay, magpa-park ka sa malayo. Okay. Yun na yun. Kasi naman, maswerte kami kasi lahat kami sa sasakyan able body. So, kaya naming maglakad ng medyo may kalayuan. Okay. Pero kung halimbawa naman ang sitwasyon katulad nun, may matanda o may ano, disabled. o pwede naman pakiusapan yung mga enforcers or yung mga traffic attendants. May ako rito na kung pwede bang ibaba ko lang sila, i-drop ko lang sila and then iikot na ako, or pwede bang isakay ko lang sila and then alis na ako. Parang ganun. Or para at least malagyan talaga ng totoong cone. Oo. Kung reserved man. Oo. Tsaka hindi naman pagka ganun, pagka sasakay tsaka bababa lang naman, hindi na kailangan siya i-reserve as talagang parking eh. Kasi pwede ngang saglit ka lang na magbaba. And then, Kaso sa Okay. sitwasyon kasi na ganun, ito yung kagipitan ng galawan eh. Daming tao, daming kakompetensya. Hindi siya yung parang normal days lang na. Kung normal day lang, di ba? oo. Pwede ka makipag-usap. Ngayon, wala na. Yun nga eh. Pagka sementeryo, ewan ko ba, pag auno, sementeryo, grabe eh. Oh, Diba? Ang daming tao. Ito experience namin to. Ang mahigpit yung November 1. Mahigpit yung before November 1 and then yung November 1 mahigpit yan. Yung lahat ng bawal. Bawal ang matala, bawal ang patalim, bawal alak, bawal ang bara, bawal lahat. Nasubukan namin dati, pumunta kami ng Ados. Wala na masya. Pwede lahat. Pwede na. May nag-iinom. so pipili ka lang pala. Oo. O kaya yung next weekend, pumunta ka. Wala na naka-duty dun eh. Oo, at pasok pa rin naman yun, November 2, pasok pa rin yun. No? So, November 1, mga law-abiding citizens to. Yes, na pupunta so. para mag-celebrate ng All Saints Day. Tapos, November 2, Wala. ito yung mga outlaws. Yun na yun, no?
Sige. Pero ano mahaba rin yung bakasyon tama ba? Oo, haba ng weekend. Friday May wala nang may mga pasok. nag-start pa nga ata Thursday. Yun ang the best. Siniklip Oo. na yung Thursday. Oo. Iba rin gumala. Ibang galaw. Pero ang daming traffic tayo. Kung nagkakamali Sunday, Mm-mm. medyo nagkonting traffic pero hindi naman ganun kalala. Pero may mga nag-long weekend pa rin. May Oo. nag-long week. Ikaw ba nag-long weekend ka kapag employer ka? Wala akong long weekend pag employer ka. Akala nila pagkano yung sinasabi nila, pagkano magbi-business ako and be my own boss. Yan. Sasabihin ko na sa inyo, ang tunay na may boss kayo, boss nyo mga tao. Pagka may bibili ng Sunday, magbubukas ka ng Sunday. Oo. Kasi parang yun yung minsan misconception. Pag pagka nagnegosyo ko, boss ko sarili ko. Yes, technically boss mo ang sarili mo. Pero ang boss mo yung negosyo. Kung ano yung hingi ng kasi kailangan kasi yung negosyo para maging negosyo kailangan kumita. And kung ang hining ng negosyo mo is kailangan bukas ako ng ganitong araw, bukas ka ng ganong araw. Tsaka yung pagka nagkaroon ka na pagka yung negosyo mo nagkaroon ng, eto mga ka-TH, pag nagkaroon na siya ng social responsibility. Kasi na-experience namin, halimbawa, magbe-burger ka, nagtitinda ka ng burger, sa amin ka kumukuha ng burger buns. Kumbaga, hindi pwedeng Mahinto kasi mahinto. maapektuhan yung hanap buhay negosyo mo siya. din yung Oo. di ba? Oo, totoo. Tsaka halimbawa pagka may specific na quality na siya na hinihingi. Oo, nasa iyo lang nila nakukuha. Nasa amin lang nakukuha. So kailangan i-cater mo yun. So responsibilidad mo nga yan. so technically wala kang boss pero may responsibilidad ka na. Parang gano'n. So yun yung boss mo mangyayari. Pero pinaganda mo lang yun, pero ganun pa rin yun. Boss ka pa rin. Iba pa rin yan. Kumpara sa pumapasok ako, di ba? Pasok, trabaho, hindi mo alam kung ano mangyayari, kung bad trip ba si boss, magpapamiting, ang daming bad vibes na ipapasa sa inyo. Bad trip ako ngayon hindi ako kumita nung nakaraan, lugi ako patay kayo sa akin, papasa ko yung bad trip para bad trip kayo bad lahat. trip lahat. Oo. Hindi naman. Magtrabaho kayo ng bad trip, abutin nyo itong numbers na to, di ba? Yun eh. Ikaw may mga yung boss. boss. Oo, boss mo ang tao. Oo, boss mo ang mga responsibilidad mo, social responsibility mo sa kanila. Pero, ikaw pa rin yun. Kasi alam mo lahat ng kilos mo, pera. Oh yeah. Oo. May ganun. Pag empleyado kasi, medyo, alam mo yun, sabi nga nila, minsan malate ka lang ng konti pagpasok, kaltas. Oo. Pero pag nag-OT ka ng konti, thank you. Thank you. Sarap maging empleyado. So, yeah, nag-gets ko naman yung point ni Ka-TH Kin natin, no, na nilecturean niya tayo, pero hindi kasi yan nagtrabaho ng matagal. Kaya, Oy, nasubukan ko naman, di. Yung hirap na maging empleyado tunay. Okay. Kasi ikaw, emplayaduhan ka lang Parang kiddie crew lang kunyari ng business nyo. Oy, Tas di ngayon, naman. boss ka na. Ka-TH Mac, nasubukan ko naman mag-OJT. Ito, hindi yung OJT ko nun. Ah. Hindi, OJT ko nun, 500 hours binunuo ko yun. Gano'ng katagal ang 500 hours? Ilang buwan yun? Nasa almost 3 months. 3 months. Anong ginawa mo dun? Anong ginagawa mo as OJT? As regular hotel staff. Anong ginagawa mo dun? Nagsiserve ng pagkain. Ilang hours? 8 hours a day. 8 hours a day. Kasi hinahabol kong matapos yung 500 hours Okay. Alam mo yung sa sobrang regular ko pumasok noon. Yung mga bagong hire, sir din tawag sa akin, akala nila mas matagal na ako. hindi OJT na ako dito. Komportable ka. Okay. Oo. At home yung pakiramdam mo. At home. Pero, ang tanong, yung may hinihingi ba yung kumpanya na tipong pag hindi mo ginawa, magka-crumble yung kita ng pinag-OJT mo nung araw na yun. Hindi sila required humingi sa akin Parang wala. Doon ka lang, OJT ka lang doon para lang kumpletuhin yung hours mo kasi meron silang kasunduan kung saan man sa school. Di ba? Anong yayabang mo ngayon na 500 hours kang employee? Sige nga. Namasahe din naman ako nun alam mo may nangyari sa akin nun. Doon ko naranasan talaga na kung maliit lang yung experience ko bilang empleyado, pero if meron man akong pinakamalapit, siguro ito yun. May function yung hotel nun. Parang sila isang private company, and then ako yung naka-assign na mag-asikaso lang ng lahat ng needs nila, yung parang may table sila doon ng merienda So ako yung nag-a-attend sa lahat ng na yun. Tapos naalala ko, after nung parang 2 days yun, binigyan nila akong tip 200.
Okay. Tuwan-tuwa ako. Laki yun, 200. 200. Bigyan ng tip na 200. Eh, nasira yung sapatos ko. Pinagawa ko sa Mr. Quickie doon pa sa dating City Mall. Siningla ko 200. Sabi ko yun na yun. Yun ang very good example ng pagiging empleyado talaga. Sabi ko, Magkakapera ka pero may masisira. Magkakapera ka pero may pagkakagastusan. Yun eh. Kasi yun yung naghihintay ka ng sahod ng kinsenas katapusan. Tapos bago pa lumatag sa mga palad mo yung pera, alam mo na may pupuntahan na siyang babayaran, bills, may pagkakagastusan, di ba? Babayaran sa school, mga ganun. Nakakaano yun, ha? yes. Kumbaga, nakakapanghina. Nakapanghina, Lalo't pagod ka pa sa trabaho, di ba? Minsan may mga trabaho pa na hanggang Sabado. May mga ganun. Di ba? Yung mga... Kayo ba, I mean, sa inyo, definitely everyday kayo. Everyday. Pero ang day off ng mga empleyado mo ay... May day off sila. Pero dikit or hindi split? fixed. Hindi fixed. By assignment. Okay, assignment. So, ang weird lang na parang 1 day off and then 6 days of work. Medyo, ang hirap pa nun bilang isang human being. Alam mo yun, parang kung gagawin mo yun, tapos gagawin mo yun for years and years na gano'n na nagiging, alam mo na, medyo robot ka na nun kasi autopilot ka na lang nun, men eh. Diba? Kaya nga gumawa na ng robot si Elon Musk. Diba? Tapos, pero wala kang magawa kasi nga, you have bills to pay. And the more na may nakukuha ka rin, syempre kumikita ka rin kung 6 days a week ka nagtatrabaho, may konting extra, you buy stuff. Yun naman talaga yun. Andiyan tayo sa Shopee, andiyan tayo sa Lazada. Yun ngayon yung kailangan mong i-maintain. Kasi nagbabago ng konting lifestyle. Pero, I'm okay ako sa 4 days work in a week. 4 days work in a week. Ewan ko, ba't ba kasi kailangan Ayan, ba't ba kasi kailangan employer. Okay, go. Employer's voice. Let's go. And the employee. Alin? Hindi, ano may sabihin mo? Hindi, sabi ko, ba't nila gawin tatlo weekend? Ganun din yan eh. Pero maganda nga kung papangalanan mo ng isa pa. So, magiging 8 days a week tayo? 8 days a week. Oh. Diba? Pwede. Okay, 5 days work and then 3 days off. Anong tawag natin sa isang araw? Gagawin natin. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Na ba? Yes day. Yes day. Why not? Yes day. Diba? After ng Sunday, yes. diba? Yes! May isa pa. Yes day. Diba? Pwede. Tama. Gawin natin 8 days ang isang linggo. 3 days na. Tama eh. Kasi pag nasa day off ka, 2 days, yung normal natin nangyayari ngayon, 2 days off, ano ba gagawin mo? Pagkatapos mo ng trabaho ng Friday, sabi nila, dapat mag-day off ka na kagad mong kinagabihan nun. Para mas sulit mo. Lalabas ka. Pa-party. Kung bata-bata ka. Pag matanda ka. Pero pag mid-30s ka na, ano mo yun, fine time na yung moment na sa solo na yun. Gusto mo na lang, mag-Netflix na lang ako sa bahay na lang ako. Pag matanda ka na, pag pumarty ka ng Friday, babangon ka ng kama, Sunday na. Tanghali. Tapos magugulat ka na lang, ay, Lunes na bukas! Lunes na bukas! Oh no! Maghahabol ka ngayon. Ano pa pwedeng gawin? Maglalaba ka, alam mo yan. So, ayan. So, first day off mo, Friday, supposedly. Alisin na natin yung Saturday, technically, ang una mong day off. Ano bang gagawin mo dyan? Maglalaba ka. Definitely. Siyempre, yung gagamitin mo for the week. Maglilinis ka. Kung trip mo man, mamamalengke. Yes. Diba? Mag-grocery. Or mag-iinom. O kung ano man. Kung i-enjoy mo yung Saturday mo. And then, Sunday, meron ka pa isang araw. Yes. So, gagawin mo lahat yung mga gagawin mo ng Sunday nung hindi mo nagawa ng Saturday. Kasi malamang dahil nag-inom ka, lahat hindi mo nagawa. Hindi ka nakapaglinis, hindi ka nakapaglaba, hindi ka nakapag-grocery. Ipapasa mo ngayon kay Sunday. So loaded ngayon si Sunday. Paano na ngayon to? Magsisimba ka pa. Wala na. Ubus na. Ngayon frustrated ka na naman, Lunes naman bukas. And you start hating your job. Di ba? And start hating your boss. Parang gano'n na. By experience ba ito? Talaga. I've been an employee for I've been working since kailan ba? Tagal na, college pa na. Nag-part-time job nga ako, nag-McDo ako ng college ako eh. So medyo tagal na talaga na straight na empleyado. Which I'm happy and grateful ngayon dahil sa ginagawa natin di ba? Kakilala tayo sa stand-up comedy and then tinatry ko i-pursue na parang, sige, stand-up lang kaya. Hindi ganun karami yung pera lagi, di ba? Pero
you're doing what you like and wala nga akong boss. Mm-mm. Kumbaga, kung hindi ako kikilos, hindi ako makakuha ng racket. Kung tatamad-tamad ako, hindi ako mag-open mic, hindi ako magsusulat ng bagong materials, hindi ako mag-book. Hindi rin, yes. Same thing. So, okay. At least, boss to boss tayo nag-uusap ngayon. Pero, hindi ko pa rin naalilimutan sa puso ko yung pain ng bigay ng pagiging empleyado. Yung kailangan mo makisama. Kaya ikaw ba, sa mga ano mo, sa mga empleyado mo, Alin? kumusta sila sa'yo? At tingin ba nila, bad boss? Oo, syempre. Talaga? Hindi. Hindi kayong tipong, kasi meron mga boss na diplomasya, yung maayos makitungo, No. alam mo kung paano. Ikaw wala kang ganun. Wala akong ganun. Talagang ano lang to. Oo, talagang. Hindi, Amo? hindi ko nasasagipin yung sarili ko. Talagang, Go. it's lately lang ako medyo nagme-mellow. Pero yung younger days ko, Mhm. medyo ano talaga. As So, in, ano rin to, ito yung nakuha brat, mo. alam mo yung brat na amo. So mas ano ka pa dun sa Alam mga mo- magulang mo? Oh, yeah, alam mo yung mga typical na reklamo yung Oo. ito yung produkto ng nepotism, yung mga ganon. Oh, Nasa okay. ganung may ganung ano. May ganong ano. Dahil May matatagal na yung mga ibang empleyado. Oo, may ganun. Okay. So wala namang pumapalag sa'yo or Wala. tinetesting ka. Oo, may mga times na tinesting. Okay. Pero maganda nga yung gano'n, yun na parang i-establish mo na lang na hanggang dyan na lang, wala. Kasi minsan meron talaga yung mga ibang employer na alam talaga nila eh. Parang kasama Oo. na sa skill nila. May ganun, may natural talaga na na Diba? yung management skill. O management skill o So, medyo mataas ang kanilang emotional intelligence, parang gano'n, di ba? So alam nila how to deal with different people. Oo. Kasi hirap nun eh. Yung nag-a-adjust ka. Yung, Oo, iba-iba. hirap Iba yun. yung dito, iba yung dito. Maganda Oo. nga yung ganun ka lang, firm ka lang. O, ito lang tayo, may guhit yan. O kasi parang ang ano kasi eto ang ano nun, ang nakita kong ano nun, ang nakita kong cons nun kasi Hmm. pag hindi ka nag-a-adjust, sayang minsan yung empleyado na may talent Okay. na nawala Dahil hindi ka willing mag-adjust. Oh. May ganun eh. Okay. May ganun eh. Kasi napakasimple yung approach na palagi kang galit. Hmm. Kasi ano yun eh, parang whether mabait, loko, tamad, whatever, ano man siya, madaling basahin yung galit. Mhm. Pero yung nag-a-adjust ka, Oo. yun yung tama. Kasi parang okay, kailangan mo higpitan sa ganito kasi ganyan. Pero eto, kailangan mo bigyan ng konting luwag kasi kumbaga yung naoobserbahan mo yung output niya. Oo, yun nako-contribute niya. Yung ano niya. Halimbawa, si kailangan ng matinding supervision, mas productive siya sa ganun. Si ganto, mas productive siya pag may kalayaan. Yes, oo. So, yun yung kailangan mong Basahin, laruin. weakness and Basahin strengths mo. ng bawat isa. Yes, so, Siyempre, kailangan yun. Paano mo yung iba may gagamitin. talent talaga sa ganun. Mhm. Pero kasi, kumbaga parang, nangyari kasi parang sa akin personally, parang ano siya parang learning parang, and matagal bago hanggang ngayon pinag-aaralan ko pa rin. Tsaka, iintindihin ko pa ba yan nag-stand up comedy ako, nagsusunod akong material dito Marami akong kailangan intindihin, oy! Skills na yan. May buhay din ako, no? Ay, boy! Isa rin akong artist! Anong gagawin ko din sa nag-aapoy sa dibdib ko? Gusto mo maging stand-up comedian? Shoutout Eric Fernandez. Wala pa rin si Ka-TH Trixie natin. Let's see kung bukas makakasampa siya. May check-up siya bukas ng umaga. So, pinakidnap na namin yung doktor niya at tinrete na namin na sabihin mo pwede na Parang awa mo na. Ganun namin tiniretin yung doktor. Kinuwelyuhan namin. Pak! Parang awa mo na. Please, Dok! Pababa yung views namin. Ano mo yung trajectory ng show namin? Nung kasama namin si Trixie, akala namin, eto na, magre-resign na kami sa mga trabaho namin. Eto na yun. Tapos, nawala si Trixie. Tapos, Kailangan lang naman natin ng tawa si Trixie. Ayan. Ito pala ang kailangan na natin. Yan. Tropa ni Trixie to si Eric Fernandez. Talaga? Yan, So, Nice. yeah. So, ibig sabihin nga, medyo strict na employer si Ka-TH Kin, which is, kakambal niyan ay success kapag stricto ka. Di ba? Di ko masabi.
Sinasabi ko na parang, Success yan kasi pinatay mo yung emosyon mo eh. Hindi mo na, alam mo yan, di ba? Hindi kita ginajudge mo, tingnan mo ganyan, okay? Sinasabi ko lang, kung tingin mo, hindi ka okay na, mas marami pang worst, huwag ka mag-alala. Meron talagang worst of the worst employer. hindi, pero na-experience, yung maikling time na nasa OJT ako, dun ko na-experience yung, eto never kong gagawin never kong ginawa sa mga tao na nagtatrabaho sa amin. Unless kung trabaho mo talaga to yung yung isang tao, pakilipit nga tong pinagkainan ko. Okay. Sa akin ginawa yun eh. Ooh. Lunch break yun. Kumbaga lunch break yun. Supposed to be during lunch break. Kasi sa pagkakaintindi ko, OJT ako, empleyado din sila. May boss kami. Pero kumbaga, pag lunch break, isang walang para-paras tayo. Hindi mo pwedeng, pakilipit nga itong pinagkainan. Pinagkainan mo lunch break nga eh. Anong position nito doon? Regular Admin, employee? Admin. Pineflex niya yung niya. Pineflex yung muscle. So, syempre ako, niligpit ko. Pero sa pakiramdam ko, di ko trabaho to eh. Yun yung mga di ko signs. trabaho to. Sabi ko ngayon, Yung mga signs sa trabaho na kung sino man yun, yun ang talagang, hindi magandang katrabaho. Kumbaga sa akin, okay, wait, during that time, isa sa trabaho ko is mag-bus out. Yung mga pinakainan. Yes, trabaho ko yun. Trabaho ko yun sa mga guests ng hotel. Pero hindi ko trabaho yun. Sa mga kapwa ko, trabahador din dun sa hotel. Hindi ko trabaho yun. Pinagtripan ka niya. Parang... Yun yung nainis ako. Kasi, kumbaga, during that time, OJT ako, pero, parang nag-aaral ko din part-time nag-work na rin sa amin. So, pag nandun ako sa work sa amin, kumbaga, rin ako, kumbaga, anak ka ng may-ari. So technically, parang boss ka na rin. May ganun ka. Hindi ka rin sanay sa mga ganun kasing bagay. Siyempre, magliligpitan mo. Never ko yung sasabihin na, halikang rito, ligpitin mo itong pinay ko na. Hindi, never ko. Well, tama rin naman. Oo nga naman. Kumbaga, kung sinasabi ko na merong mga hindi magagandang mga employer, meron din talagang mga empleyado na talagang makukulit din. Yun, for example yun. Yung kung sino man yun, lalaki to babae? Babae. Ito si Madam, no? Admin. Nako, pangarap to maging boss. Pangarap niya yun yung sikreto niya na tinatago niya na gusto umungat at mga alipusta ng mga mas nakakababang mga empleyado. Yun ang dream niya. So what's your dream? My dream? Yung panghusga mo. Hindi. Totoo eh. Oo eh. Hindi, ganun talaga, man. May mga ganun talagang tao. Ikaw ba naman, normal ka ba naman tao? Diba? Alam mong OJT yan. O kahit sabihin mo katrabaho mo na lang, matakas ka lang ng konting steps. Diba? Medyo ko lang, kunyari, admin ka, tapos meron mababa regular employee. Ipaligpit mo yung pinagkainan mo. Pero ganun yung pagkakasabi, not even, pwede makisuyo. Hindi ganun. Buti nga kung ganun eh. That, diba? Kasi pag sinabing ganun, pag sinabi ka, pwede makisuyo. Ibig sabihin na, halimbawa, may kailangan akong importante gawin. Halimbawa, tawag ako ni boss, pwede makisuyo. Pwede pasabay na lang. Okay yun eh. Kasi ibig sabihin, may ano ba to? Parang... Yung nagugupit pa ng kuko? Oo. Pakiligpit nga na pinagkainan ko. Alam mo yung admin sila, yung chichismakan lang sila doon. Tapos nung natapos na biglang tayo, pakiligpit nga yung... Seryoso ka ba? Oh, man. I hate those kind of people, man. Yung hindi marunong makipag-co-people, makipag-kapwa-tao. Nalilimutan yan eh. Kaya natutuwa ako dito sa rotonda natin dito sa Magsaysay. Kung familiar kayo, yung parang kakaibang, dati parang kakaibang korte, ngayon puro tao na, di ba? May mga may mga assistant na si ano. May nakasulat doon malaki, kapwa-tao. Na nung nilagay yan, nung pinalit yan, doon ko lang naalala, may word nga palang kapwa-tao, nalimutan ko na yan. Which is really important. Bakit nilalagay sa rotonda yung word ng kapwa-tao? If we, kahit especially sa Olongapo nila, nalilimutan natin yan, man. Nalilimutan mo maging... Si ating naka-pink, nalimutan yun. Nalimutan niya mga pagkapwa-tao. Kasi during that time, lahat kayo nahihirapan eh. Dapat, di ba? Wala gulangan eh. Gulangan yun na yung gulangan eh. Kaya isipin mo nga kung magkaroon ng mga trahedya, talagang dog eat dog literalan talaga yun. May may joke nga si Bill Burr sa ganyan eh. Anong joke nga? Yung mga preppers, yung mga naghahanda, nag-iipon ng pagkain, nag-iipon ng tubig. Ang sinasabi, you're just saving it all up for the biggest dog in the neighborhood. Parang sabi, yun yung sabi niya. Bali wala yung inipon mo pag yung kapitbahay mo may baril kasi
pag nasa ganung nasa ganung sitwasyon, tingin mo makikipagkapwa-tao yan Hindi. para makakain? Oo, kailangan ko kumain. May kailangan Diba? ako eh. May kailangan ko ng resources eh. Oo. Sabi ni Eric, kanina pa daw hugot ng hugot. Yes, tayo po, ka-TH Eric. Kung hindi lang po ito radyo, nako. Ay, marami. maganda-ganda. Maraming murang pinakawala si ka-TH Mac. Kung alam nyo lang, Hindi marami-rami naman. na kaming inuman magkasama nito. Kung alam nyo lang kung gaano karami yung galit niya sa sistema, ay, nako. Nako, Hoy! nako. Ay, hindi ako namumundot. Baka sabihin mo. Hindi po tayo dyan. Baka ma-profile tayo. Babayad po ako ng buwis. May SSS, kompleto po ako. May Kompleto, ID na. kompleto. May valid ID na ako ngayon. Ay, Ah. dahil kailangan. At guess what? May passport na rin ako dahil pupunta nga kami. Alam mo ba, kung dati, may point sa buhay ko, na mga nagtrabaho ka pa, ang valid ID ko lang ay yung nakuha ko pa nung elementary ako na high school na valid ID na voter's ID na luma. Talaga. Ay, yung Ano pa yun? Jomar Binay pa yata yung nakapirma doon. O, tas yung kanya-kanya pang kanya-kanyang laminate. Oo. Yun lang ang valid ID ko na parang, na ngayon, hindi yun updated, hindi na siya valid. Mm-mm. Wala ko eh. So, ang kailangan ko, pag the 2 valid IDs ang kailangan, pupunta pa ako ng police station. Oh, isa pang hassle yan. Di ba? Oo. Actually, mas madaling kumuha ng police clearance compared sa NBA clearance. Postal ba? Hindi, postal noon. Medyo maghihintay ka ng 2 weeks. Sa postal, ipapadala sa'yo. hassle. Tsaka mahal. Oh. Pero may postal na ako, pare. Ano ka ba? passport Yan din. ang mga ko ngayon, mga ko. Kasi nagka-problema ako mga ka-TH sa aking birth certificate noon. Ang nasa birth certificate na naka-register ay yung last name pa rin ng aking nanay. Kasi 1984 ako pinanganak, November. So 1985 lang pinayagan yung pwede mo nang dalhin yung apelyido ng anak mo basta kasal kayo o hindi, parang ganun. Oo. So 1985 nag-started. Tinamaan ako ng cut-off. Hindi pa pwedeng gamitin yung apelyido ng tatay ko noon. So Mendoza ako up until first year high school. Okay. So tapos pinag-adjust na lang sa akin na gawin ko ng Navarez. So yun, movie. Pero sa pag kumuha ko sa kuha ng birth certificate, PSA, mga ganyan, Mendoza pa rin. So hassle siya. Hindi ako makakuha so kailangan ng valid mo- IDs. Pero pinaayos mo na sa PSA mismo. Okay na lahat. Okay Okay na na. lahat. Tinry ko yan mga 3-4 years ago, pinano sa munisipyo, pero parang hindi na bago. Wala nangyari. Pinuntahan ulit ni Mrs. Siya na yung tumrabaho. So, nakipagtarayan. Alam mo na, munisipyo. oo. So, nakipagtarayan effective ng yun. konti. Gumana Napaka-effective. naman. So, awa ng Diyos, meron na akong passport ID at meron na rin akong postal ID. Oh, yun naman. Ako ay isa ng talagang totoong tao. So, may karapatan ako magagawa. Reklamo! Nagbabayad ako ng buwis. So, ka-TH, Eric, pasensya ka lahat tayo talagang ayoko yung mga ganong klaseng katrabaho, yung hindi kaya mga pagkapwa-tao. Ayoko yung mga ganong klaseng tao na sinasadya nila at nararamdaman nila, uy, may pagkakataon ako Or kahit semi-bully, ayoko yung mga ganon. May chance ka, hindi lahat ng pagkakataon ay ina-avail. Di ba? Lagi ko sinasabi, hindi porke pwede mong kotongan yung isang tao, Kokotongan maikotong mo ka na. na rin. Hindi Oo, ganun ang hindi ganun. buhay. Oo. So, i-anuhin mo rin. Tansyahin din natin ang mga... Ate Pe, late ka. Ayaw nga, no? So, kung kayo man ay mga employer, empleyado, or at least isang normal na tao, citizen ng isang lugar, huwag sana natin kalimutan na, alam mo yan, Pagiging pagkakapwa-tao. adjust din kasi Oo. hindi naman lahat ng pagkakataon talagang super agrabyado ka eh. Oo. Minsan tayo na lang, hindi ako pwedeng natitreat ng ganito. Yun eh. Oo. Hindi Yung pwede. yung entitled, yung entitled, Yes, entitlement. that's the word. Oo. Kasi minsan yung entitlement na yan, parang yan rin yung booster ng iba. Imagine mo kung halimbawa lahat tayo entitled. Imagine mo yung imagine mo yung sitwasyon na yun. War yun. Paano Diba? nga ba? Lahat tayo entitled. Lahat Hindi pa tayo siya magiging entitled. normal lang din? Oo, kasi parang hindi. Hoy, special ako. Special din ako. Special tayong lahat. Oo, parang Hindi ba happiness yan? mas bagay yung Hindi, Hindi. Magulo yan, Hindi, man. pero Magulo kasi yan. pero kasi parang ganito yun eh. Parang imagine mo halimbawa, ito kaya siga to kasi boksingero. Edi magbo-boksingero din ako. Ngayon lahat tayo boksingero. Ano ngayon, Diba? pantay-pantay tayo. Pantay-pantay tayo. Kasi kapag lahat entitled, kasi sa buhay natin ngayon, maraming mga taong nagba-back down. Na parang, kunyari, may ganyang sitwasyon. Ayoko na mga ganyan, pasensya na po kayo. Ayoko po, natatakot po, mahirap lang po akong
tao eh. Mm. So ayoko pong, 'di ba? Oh, parang Normal yung ano, story 'yun. yung parking attendant. Parking attendant, Oo, ba't di pa ako makikisali diyan, Oo. 'di ba? Binayaran lang ako ng 350 dito. Tsaka libreng libreng bihon tsaka sandwich. biko. Tapos aalipustahin pa ako ng mga may kotse na May yan, kotse, di ba? oh. Hindi na ako makikisali dyan. So, yun lang. Mm. I guess, kailangan lang din nating intindihan ang sitwasyon, huwag magpadala sa emosyon at tignan natin kung ano yung mga pwedeng gawin. Pwedeng demokrasya, mag-usap. Demokrasya. Diplomasya. Ba't di nga Pag-usapan. ba ganun? Pag-usap. Dapat ganun. Hindi, yun nga eh. Tama yung Oo. kanina sinabi mo nga, entitled nga kasi lahat Entitled. na parang hindi pwede. Hindi ako sanay ng ganito. Mm-mm. Normally, I always get the best piece, di ba? So, Oo. hindi nila kayang magbabae. That's Diyan nagkakaroon ng problema ang isang society kapag may mga ganyang klaseng That's tao. life. That's life. Oh. That's life. And hindi tayo pantay-pantay. Hindi tayo pare-parehas ginawa. So, alam mo yun, may mga malas, may mga swerte. Mm-mm. But then again, try natin intindihin kung ano yung mga pwede ibigay. Hindi mo naman kailangan maging super duper. Alam mo yun, pwede ka pa rin naman maging hindi, ganito yung gusto ko mangyari lang. Pero in a proper way, may mga leeway naman dyan. Oo. Just play with your emotions. O huwag ka masyadong apekto dyan at yung ego pwede naman bawasan yan. At yung pagiging entitled, talagang lesson pare. Oo. Kailangan bawasan yan. Kin, okay? Naintindihan mo yan? Entitled ka ba, Kin? Kasi boss King. Aminin ko na, may mga days. Talagang Meron lahat kahit sino may gano'n. No? May gano'n. Yung Naalala mo sabi ko. yung naano tayo sa Victory noon? Yung sa yung... Yeah, oo. May incident kami nito ni Kin. Galing kami ng gig sa Manila, stand-up Oo. comedy show. Pauwi kami. Hindi naman kami lasing. We have had a few drinks. Tapos Oo. medyo happy. Happy. Oo. Ganda set namin. Umuwi kami sa Pasay Terminal. Oo. And then, nalapitan tayo ni Ng Kuya Guard. nasa pila na nasa tayo pila ng kami. bilihan ng ticket. Tapos sabi, bawal daw kami bumili ng ticket kasi lasing daw kami. Oo. And knowing, kasi hindi Hindi niya- kami lasing eh. Hindi Or at least yun yung kakala natin. Oh, hindi, pero kasi, Pero masaya naman. hindi, tsaka yun yung hindi natin nakuha yung pangalan ni Kuya. Alam mo, ang bait nun. Talagang siya yung nag-vouch sa atin na Wala naman silang ginagawang wala masama. silang ginagawang Oo. masama. Kasi So, even yung mga tao dun, pati yung nasa counter, Oo. nagtataka din, ba't tayo hinaharang? Kasi Oo. kumaga, wala rin, as in talagang hindi tayo nang gugulo, walang parang... napagtripan lang tayo Napagtripan ni lang nung Kuya Guard. Kuya Hindi Guard. daw kami pwede bumili ng ticket kasi nga naman may rules daw na bawal bumili ng ticket kapag lasing ka, parang gano'n. Oo. Wala naman kami ginagawang masama. Anong problema sa lasing? Kailangan namin umuwi. Di ba? Hindi naman Tinesting kami- nyo ba kung lasing ito na. talaga ako? Lumabas na yung pagkaging title ni Kin, nagsisigaw na doon. Tumawag ka ng pulis! Huwag ka police, tsaka yung manager nyo, tawagin nyo. Tapos, yung mukha ni Mac Navarez. Sabi ko, Kin, hindi kailangan gusto ko umuwi, okay? Kasi alam ko na eh, pag nagpatawag na ng pulis na ako, problema to, may mga report pa, oras kayo pa Irereklamo kita sa management. Like, may ganun pa ako nun. good times. Buti wala nakakuha ng video eh. Wala pa noon. Wala pa. Hindi pa Viral ganito yun. yung mga bagay-bagay nun. Ay, Tsaka malamang, kung uso na yung mga viral nun, hindi tayo aawatin nun nung lalaking umaawat, bibidyohan tayo. Bibidyohan tayo. Bago siya magko-comment, pag nakakuha na siya ng enough na pang-upload, alam mo yun? Putol. Yung hanggang dun lang sa side niya. Yun. Ayun lang, ngayong araw ng Lunes, maraming salamat sa pag-tune Teka lang, sa amin. Yes. habol lang mga promotions. Yes, please, go ahead. Bago matapos ang ating oras, okay, Zamba Mike, pa-like yung page na yun kasi Ay, andyan mamaya, mamaya open mic namin sa Acapella Cafe sa may Wawandwe sa Subic yan, sa may Burgos Street. And also, kung halimbawa hindi nyo naabutan tong show na to, pwede nyo pa rin mapanood kami sa YouTube, Comic 50, may page kami dyan. And also sa Spotify, ina-upload din dyan sa Comic 50 Radio. Yo, no. So, pakilike lang yung page namin bukod dito sa Zamba Mike. Yes, Yung Comic 50. Doon dahil, na kami soon after 30 days pa ulit. Tsaka doon namin nilalagay yung mga reels, mga masasayang part ng kwentuhan namin. Yes. So, yeah. Thank you everybody for staying with us sa Facebook Live natin. May 10 pa rin na nakastick sa atin. Thank you. Shoutout ka kay Five Ruel sa Zone. Hello po. And of course, Kuya Tolits. And sa lahat ng mga nag-comment at nakipagkulitan sa atin. Thank you. And of Yes. course, sa radyo na nakikinig ngayon, 88.7 K5 News FM.
Thank you for tuning in. Kita-kits ulit tayo bukas, same time, Tuesday, 1:00 ng hapon. Ako po si Ka-TH Mac. At ka-TH Kin. At ito ang The Talk Hang Show. Parang ang pangit ng close ko na yun. At ito, Kasi inaabot ko yung extra eh. It has been The Talk Hang Show. Thank Talk you, Hang see you, Show! everybody. Yan, I love the energy. Sa ngalan ng aming butihin at mapagbigay na CEO Doc Ramel Uy, sa aming Network Operations Manager Sir Aljan Castaño at aming Station Manager Miss Eileen Cueva Sanchez. Ako ang inyong lingkod, K5 Ka-TH Mac, K5 ka-TH Kin. para sa kambyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Olongapo. K5 News FM. Combine! Para tayong ano yun, no? Kakampi mo sa pagmumuni-muni. Kaagapay sa araw na matamlay. At katuwang, kontrabuwang. Ito ang The Talk Hang Show. Let's talk. Let's hang. The Talk Hang Show. Atin namin sa inyo, service.